Jane! Ang saya-saya mo ngayon, ah! Ay, talaga! Siyempre, dahil talaga excited na ako eh. Oo nga. Sa bagay, matagal mo na ngang hindi nakikita ang mami mo, di ba? Suot mo na. Salamat, Jane. Gawin mong maging masayang mami mo, ha, Sedi? Ayay, sir! O, Jane! Halika na, dali! Dalian mo, Jane! Halika na! Oo! fb.com/olamat.nakambihira. Bye-bye, Jane! Dito! Bye-bye, Sedi! Mag-ingat ka! Bye-bye, Jane! Mahal na Konde, nakaalis na po si Master Sedi. Ganun ba? Alam po ninyo, masaya po talaga ngayon ang inyong apo dahil sa pagbibigay ninyo ng pahintulot na makita niya ang kanyang ina. At sa palagay ko'y maliligayahan din si Miss Cheryl sa kanilang... Tumahimik ka, Jefferson. Opo. Wow! Mrs. Lemon! Master Cedric, ang ganda-ganda po dito. Saka gustong-gusto ko talagang makapunta sa bayan. Jane, Oh, po! kumusta na ang aking apong si Sedi? Mahal na Konde. Ngayon ko lang po nakitang talagang masayang-masaya si Sedi simula nang matira dito sa palasyo. Nakakatuwa po. Masayang masaya, ha? Oh. Ay. Ayun na yung mataas na puro ng court lodge. Makikita ko na naman ang mami ko. Ito na ang court lodge. Mami! 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 Eto na ako! Mami! Master Cedric, bakit parang walang tao? Bakit parang wala silang lahat? Mami! Daddy! Oh, Mami! Mami ko! Nakarating ka din pala dito, Daddy. Baka nga magtagal ako yun eh. Talaga ba? Buti naman. Sedi,
Baka naglayas ka na naman. Mrs. Errol, wala po kayong dapat na ipag-alala at ako po ang nagatid sa kanya. Layla! Layla! Layla, ano yung ginagawa mo? Ay, sira pala ang swing. Gusto mo ayusin ko? Kaya mo ba, Shady? Ha? Ako po ba? Pero kailangan tulungan mo ako. Ay, sir! Totoo? Sinabi talaga yon ng mahal na konde? Oho, ako ho mismo ang pinagsabihan niya. Pwede na. Ha? Pwede nang magkita si Sedith ang kanyang ina. Mapayag na ako. Mula ngayon, maaari na hong pumunta dito si Master Cedric kung kailan niya gusto. At ikinatutuwa ko pong ibalita ito sa inyo, Mrs. Errol. Ako po, Master Cedric. Susubukan ko po. Sige nga! Salamat, Wilkins! Sige nga, salamat, Wilkins! Pwede na ako makipagkita kay Cedric kahit na anong oras. Mrs. Melon, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong tulong. Wala kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyong tulong. Karinyoso si Master Cedric. Ako nga'y pinanunood ko lamang siya. Nasisiyahan na ako sa panunood sa kanya. Ganon din siguro naman ang mahal na konde. Napansin ko ho kasi, Mrs. Errol, mula ho nang dumating si Master Cedric sa palasyo, ay lagi nang natutuwa ang konde. Unti-unting nawawala ang kanyang masamang ugali. Lahat po kami ron ay natutuwa sa nangyayari. Mahal po namin si Master Cedric. O, ayan po, Master Cedric. Pwede na po ba yan? Wilkins, konting taas! Konting taas pa, Wilkins! Ayan po. Masyadong mataas! Baba! Baba ng konti! Konting taas! Konting taas pa! Konting taas na lang! Yan! Yan! Okay na! Yan! Tama na! Yan! Yan! Okay ka talaga! Oy! Galing mo talaga, Wilkins! Oo nga! Sige o, Master Cedric. Subukan niyo na swing. Sige! Tuloy. O bakit narito ka pa? Hindi ka ba pupunta sa court lodge ngayon? Hindi po, Lolo. Hindi. Bakit? May gagawin po kasi si Mami ngayon eh.
Kaya pala, nandito ka ngayon. Opo, Lolo. Ni hindi pala kayo pinakinggan ng mahal na konde, Reverend Mordan? Oo, Ani. Sinabihan pa niya ako na huwag ko siyang iniistorbo sa ganitong bagay. Naku naman. Ano pang binabasa niyo, ha? Libro ni Shakespeare. Shakespeare? Shakespeare. Siya ang pinakamagaling na manunulat dito sa Inglaterra, Sedi. Manunulat siya? Manunulat ng mga plays. Play? Laro? Palabas. Hindi pa ako nakakapanood ng mga palabas. Pero minsan nakapanood na ako sa circus. May elepante, ganito kalaki. Tapos, sumakay sa kanya isang magandang babae. Tapos, sumusunod naman yung elepante sa lahat ng iutos niya. May elepante po ba sa mga palabas ni Shakespeare? Wala akong natatandaan. Ay, sana meron na, Lolo. Maraming salamat po, Miss Annie. Kayo naman, Mr. Higgins, magpalakas kayo. Para saan ang magkaibigan kundi magtulungan, hindi mo ba? Tama si Miss Annie, Mr. Higgins. Gusto ko pa, Miss Annie. Aba, oo. Ito pa. Paano na kaya ito? Mabait naman si Mr. Higgins, matapat pa. Kaya lang, naging sunod-sunod ang kanyang malas. Kawawa naman siya. Hayaan ninyo, Miss Annie. Pupuntahan ko muli ang konde. Kakausapin ko siya tungkol sa kaso ni Higgins. Ako ang bahala. Ito po, mahal na konde. Lolo? Lolo, ba't hindi niyo sinusot ang korona niyo? Corona? Opo. Di ba kasi kayo ang konde? Oo, ako nga. O di dapat lagi mo suot ang korona mo? Sabi nga ni Mr. Hobbs, lahat ng dugong-bugaw may korona. Yung ba ang sabi niya, pues iba ako. Sa palagay ko, hindi bagay sa akin. Siguro. Kaya hindi mo sinusuot para minsan maisot niyo rin ang sombrero niyo. Tinatanggal ko nga yun ng madalas, Eddie. Dugal, sa tingin mo, bagay kay Lolo may corona, no? Tuloy. Mahal na konde, nariyan po sa labas si Reverend Mordan. Ha? Nandyan? Papasukin mo. Opo. Magandang umaga, Reverend Mordaunt. Magandang umaga rin po, mahal na konde. Mabuti na padalaw po kayo. Magandang umaga sa iyo, Master Sedi. Mag-usap na po kayo, aalis ako. Sandali lamang, Sedi, iho. Dumito ka lamang. Opo, Lolo. HD encode by Carlolo 16. Ano ang sadya mo, Reverend Mordaunt? Kuwan ho. Mahal na konde, naparito po ako tungkol sa kaso ni Higgins. Nakikiusap po ako para sa kanya. May pinaubaya ko na yan kay Newick. Pero hindi po nakikinig sa pakiusap si Newick. Lagi lang niyang sinasabihan si Higgins na lumayas na. Gaya po ng nasabi ko sa inyo noon, inabot po ng katakot-takot na malas si Higgins. Nagkasakit po siya at naging malubha ang kanyang mga anak.
Baon po siya sa problema ngayon, kaya imposibleng makabayad siya sa upa. Kaya nakikiusap po ako, mahal na Konde. Maawa po kayo sa kanya. Bigyan niyo pa siya ng isa pang pagkakataon. Lolo? Kawawa naman pala si Mr. Higgins, ano? Sedi, Pa? ano ang desisyon mo sa kasong ito? Ah, Kung ako ikaw, ano ang gagawin mo? kung kasinyaman mo lang ako, Lolo, at hindi ako batang maliit, maaawa ako kay Mr. Higgins. Hindi ko siya palalayasin, saka ipapadoktor ko ang kanyang mga anak. Pero bata lang naman ako, kaya wala pa akong magagawa. Pero Lolo, kahit ano, pwede niyong gawin, di ba? Yung ba ang palagay mo? Ibig ko sabihin, Lo, pwede niyong tulungan kahit sino. Di ba? Eh, Lolo, sino ba si Newey? Siya ang aking tagapamahala ng aking mga lupain at negosyo. Maraming ang naiinis sa taong yun. Lolo, gagawa na kayo ng sulat ngayon? Sulat? Di po ba malaki ang problema ni Mr. Higgins? Di dapat sulatan niyo si Newey para tulungan niya si Mr. Higgins? Iho, marunong ka bang sumulat? Eh, opo, pero hindi masyadong magaling eh, Lo. Hindi bale, ikaw ang gagawa ng sulat. Ho? Ako? Pero Lo, hindi pa ako marunong masyado sa spelling. Paano ako gagawa ng sulat? Mali ang spelling ko. Walang diferensya. Hindi naman magrereklamo si Higgins kung may wrong spelling. Sige, itubog mo na ang iyong pluma dito sa tinta. Ano pa susulat ko, Lo? Ilagay mo, pansamantala hindi dapat pakialaman si Higgins. Pansamantala, hindi dapat pakialaman. At pirmahan mo ng Lord Cedric ng Doring Court. Pwede na ba ito, Lo? Pwede. Matutuwa na si Higgins dito. Eto. Dear Mr. Newey, kung maaari lang po, pantamentalang di pakialaman si Mr. Higgins. Utos ko po ito, Lord Cedric. Pwede na po ba yun, Lo? Nagsabi ako ng please doon para di magalit si Mr. Newwick. Ang spelling ko, paano? Konti lamang naman ang mali, kaya pwede na. Naku, sabi ko na nga ba eh. Ang hirap naman kasi ng pantamantala eh. Sana nagpatulong muna ako sa inyo. Di bale, susulat ko na lang ulit. Di na bale. Bye-bye, Reverend Mordan! Lolo, sa susunod talaga tulungan mo ako kasi hindi ko talagang alam. Nakakaya tuloy kay Reverend Mordan. At saka tutulungan mo ako sa spelling. Ang hirap naman ng pantamantalang.